May go signal na mula sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries ang pag-aangkat ng isda ng BFAR. Layo niyang matiyak na sapat ang supply ng isda at bilang paghahanda sa ipatutupad na fishing ban sa ilang lugar sa bansa. Si Rod Lagusat sa sentro ng balita live. Angelique, aprobado na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng mga isda sa ika-4 na quarter ngayong taon. Ito'y para mapunan ang pangangailangan ng bansa pagdating sa mga isda. Sa inilabas na memorandum circular ng kagawaran at base na rin sa rekomendasyon ng National Fisheries Aquatic Resources Management Council, pinapayagan ang pag-angkat ng nasa 35,000 metric tons na mga isda. Kabilang dito ang galunggong, matangbaka, bonito, mackerel at moonfish. Paliwanag ni BFAR spokesperson Nazario Breguera, ang naturang importation ay taon-taon ginagawa. Dahil nagpapatupad tayo ng close fishing season sa ating mga major fishing grounds at para mapunan natin yung gap doon sa supply sa ating mga wet markets, kaya po tayo nagkakaroon ng importation. At ang duration period dito ay October 1 to December 31, pero may tinatawag itong must arrive date. Ibig sabihin, lahat ng aprobadong volume na aangkatin natin ay kailangan dumating ito bago pa magtapos ang January 15. Nahati sa dalawang tranches ang pagdating ng mga aangkatin na isda. Anya, mga qualified importers nito ay commercial fishing vessels operators at mga Fisher Folk Association na apektado ng close fishing season. Nasa 80% ang nakalaan sa commercial fishing vessels operators, habang nasa 20% naman ang nakalaan para sa Fisher Folk Association. Nag-review din ang miyembro ng National Farm Sea at ang nakita nila nung nakaraang taon, ang nakonsumo lang naman talaga natin ay nasa between 30 to 35,000 at yun base yun sa disposition report na meron tayo, kung kaya't ito lang ang inirekomenda nila na 35,000 metric tons. Ito'y para matiyak na sapat lang ang pangangailangan habang ipinatutupad ang close fishing season. Pagdating sa mga presyo ng mga isda kaugnay ng pag-aangkat, supply and demand, syempre pagka may sapat tayong supply, we expect na bababa yung presyo. Kaya ito rin yung binabantayan natin na hindi magkaroon ng gap or kakulangan doon sa supply ng isda sa ating mga wet markets, lalo na dito sa Metro Manila. Kaya ito yung ginagawang hakbang ng pamahalaan. Dagdag pa niya, importante na masunod ang guidelines at hindi ito umabot ng January 15 para maiwasan ang kompetisyon sa local production. Sa datos ng BFAR, nasa 3.27 million metric tons ang demand pero nasa 3.20 million metric tons lamang ang fish supply ngayong taon. Ibig sabihin na abot sa 166,000 metric tons ang posibleng kakulangan. Angelique, paliwanag ng BFAR ay may mga hakbang sila para masiguro na magkaroon ng long-term utilization sa resources ng bansa tulad ng mga karagatan. Kabilang na dito ang pagkakaroon o pagpapatupad ng mga conservation measures para mabigyan ng pagkakataon ang mga isda na makapagparami. Iiral ang fishing ban dyan sa may bahagi ng Northern Palawan, Visayan Sea, Zamboanga Peninsula ngayong fourth quarter ng taon, habang may nagpapatuloy naman o kasalukuyang nagpapatuloy ang fishing ban dyan sa may bahagi ng Davao Gulf. Angelique? Yes, Rod, madalas kapag namamalengke ka, makikita mo na medyo mahal na rin ang mga isda. Sa pag-aangkat natin sa darating na October to December, tama ba? Yan ang pag-aangkat hanggang January 15. Maaari bang bumaba na ang presyo nito para mas abot kaya para sa ating mga kababayan? Angelique, base dito sa bantay presyo ng Department of Agriculture, sa kasalukuyan itong lokal na galunggong ay nasa 220 hanggang 280 pesos. Samantala yung imported na galunggong ay nasa 200 hanggang 200 pesos ang presyo. Paliwanag sa atin dito ng BFAR, pag meron tayong sapat na supply ay inaasahan nila na magkakaroon ng pagbaba sa presyo o maiiwasan yung pagtaas nito at maaari pa rin makabili nitong galunggong ang mga kababayan natin. Angelique? Okay, maraming salamat, Rod Lagusad.